Magkasama kami ni Chito sa trabaho sa isang coffee shop. Parehong middle shift kaming dalawa sa 24 hours na shop na iyon. Halos 2 buwan na rin ako nagtatrabaho sa nasabing establishment. After graduation ko sa probinsya, ay lumuwas na ng Maynila at nakitira sa aking tito sa Taytay Rizal na nagtatrabaho naman bilang agent sa isang call center sa Sumbaw. Si Chito ay 2 taon nang nagtatrabaho sa coffee shop na iyon. Ayon dito, ito rin ang unang trabaho niya pagkatapos niyang mag-aral sa isang universidad dito sa Maynila. Dahil matagal na siyang nagtatrabaho dito, nagbabalak na itong mga ibang bansa. Sabi niya sa akin ay sinimulan na niya ang pag-aayos ng kanyang mga papeles. Nang gabing iyon, isang sorpresa ang dumating sa coffee shop namin. Nagbisita ang country manager sa aming branch. Gulat na gulat kaming lahat sa pagbisita ng manager na iyon, pati na rin ang mga customers na naroon ay nakatingin sa amin. Agad na nag-anunsyo ang country manager tungkol sa award na ibibigay sa amin. Ang aming branch ang nanalong pinakamalinis na branch sa buong store dito sa Manila. Kaya naman malakas ang naging hiyawan naming lahat na sinabayan naman ang mga palakpakan ng mga customers na nasiyahan para sa amin. Ibinigay nito sa amin ang malaking portrait ng certificate sa pagpakuha kami ng group picture sa guard. Hindi rin namin pinalampas ang kumuha ng selfie sa country manager na mukhang half Filipina at half American. Isa din sa mga consolation na ibinigay sa amin ay ang sobre. Tig-isa kaming lahat ng mga employees sa branch namin ng sobre. Laking tuwa ko nang malamang tig 2,000 piso ang laman. Alas 8 ng gabi, ang out namin ni Chito sa coffee shop. Habang nagbibihis kami ng bagong damit at inililigpit ang aming mga uniform, nag-aya si Chito sa akin na uminom kami. Aayain daw di nito ang iba pa naming workmates na mga babae. Dahil Biyernes naman at off naming dalawa sa weekend na yun, pumayag ako. Lalo pang mayroon kaming ekstrang pwedeng gastusin. Sa isang bar kaming lahat napadpad. Malamit lamang ito sa coffee shop, kaya hindi na naging hadlang ang traffic sa pagpunta rito. Kaagad na umorder kami ng 2 bucket ng light burst at sinimulan namin ang inuman. Hindi maawat ang 2 babae namin kasama sa pagkanta sa video okay. Halos lahat ng kanta ni Whitney Houston ay inibus ng mga ito. Si Chito ay hindi rin nagpatalo. Kayang-kaya rin itong kantahin ang mga awiting Buloy, Laklak, Magdalena at iba pa. Mahilig ito sa mga kantang Pinoy. Kahit anong pilit ng mga ito sa akin na kumanta ay hindi ko sila pinagbigyan. Hindi talaga ako marunong kumanta at nahihiya ako sa aming mga kasamang babae. Umorders pa si Chito ng dagdag na 2 bucket ng light burst. Kahit sinyasan ko na itong tama na dahil hindi ako malakas uminom ng beer, alam kong hanggang 4 lang ang kaya ko. Kapag sumobra ako rito, matutumba ako sa lasing at hindi na makakalakad pa. Nag-request ang isang kasama naming babae na umorder kami ng pulutan. Pinindot ni Chito ang alarm bell at umorder ng chicharon at fries. Tuloy-tuloy ang naging kasiyahan namin. Unti-unti na rin akong nahihilo sa mga oras na iyon. Iniisip kong kapag hindi ko na kayang magbiyahe pa, sa coffee shop na lamang ako matutulog sa personals area. Sa layo ng uuwian kong bahay sa Rizal, makatulog lang ako sa biyahe o hindi kaya ay masuka. Kung mangyari man yun nakakahiya sa mga makakasabay ko sa biyahe at sa driver. Umabot na ng 1:00 madaling araw ay tuloy pa ng aming kasiyahan. Nabibingin ako sa ingay ng kantahan ng 2 babae. Pagkatapos maubos ang huling bucket ay nagpasya na kaming lahat na magsiuwian. Kaagad na nakapara ng mga taxi ang mga kasama naming babae. Si Chito naman ay sinabihan ako na sa kanila na lamang ako mag-overnight ng gabing iyon at pwede naman akong umuwi ng umaga na. Wala naman daw ang mga magulang nito at bunsong kapatid sa kanilang bahay na nasa Rosario pa. Dahil sobrang lasing na ako, sumama na lang ako kay Chito pa uwi. Akay-akay ako nitong sinakay sa taxi. Nadagdagan palalo ang aking pagkahilo sa aircon ng taxing sinakyan namin. Halos 10 minuto lamang ang itinagal namin sa taxi at nakarating na kami agad sa kanilang bahay na mayroong 2 palapag. Muli ay inalayan ako ni Chito na bumaba sa taxi at pumasok sa kanilang gate. Pagpasok namin sa sala ay kumuha si Chito ng malamig na tubig at ininom namin 2. Umakyat kami kagad sa kwarto ni Chito at ng kapatid nito sa 2 palapag. Paika-ika akong humahakbang sa lumalangit na hagdanan nila. Nakaalalay naman si Chito sa aking likuran. Baka matumba ako at bumagsak sa unang palapag. Pagbukas ni Chito ng pintuan ng kwarto, napakalamig na hangin ang sumalubong sa amin. Nakaramdam ako ng kaunting kilabot
at lalo pang nahilo sa malamig na hangin iyon. 2 double deck ang laman ng kanilang kwarto. Hindi na namin binuksan ang ilaw dahil natatanglawan naman ang kwarto ng dilaw na liwanag ng ilaw galing sa poste ng kalsada sa labas ng bintana. Tinungo ni Chito ang bintanang gawa sa transparent glass at sinara. Marahil ay naramdaman din ito ang malamig na hangin sa pagpasok nila. Itinuro sa akin ni Chito ang double deck na nasa kaliwa. Sinyas niya ito na doon ako humiga. Siguro ay sa bunsong kapatid niyang higaan. Mabuti na lamang at wala ito ng mga panahong iyon sa bahay nila. Dahil kung naroon ito, wala akong mahihigaan. May kalumaan na tingnan na ang tinurong double deck sa akin ni Chito. Gawa ito sa kahoy kaya nakikita ang mga dinaanan ng mga anay rito. Subalit dahil makakapal naman ang bawat tabla ng kahoy nito ay mukha pa rin matibay higaan. Kaagad ko itong tinungo at humiga sa ilalim nito. Lumangit-ngit pa ang double deck na yun at paghihakong tumagilid. Nagsabi ako kay Chito na hindi ko natatanggalin ang sapatos ko dahil hindi ko na kaya. Pumayag na ito. Itinabi ko na lamang ang aking magsagilid ng kama at itinabon isang unan sa aking mukha. Sa kabilang double deck naman nahiga si Chito. Ilang minuto lang ay nakatulog kaagad kaming dalawa. Siguradong sa sobrang kalasangan na yun. Rinig ko pa ang malakas na hilik ni Chito bago ako maidlip. Nalimpungatan ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil pakiramdam ko ay umuuga ang itaas ng double deck na hinihiga ko. Bagamat mahina lamang ito, pero nararamdaman ko pa rin. Iniisip kong baka lumilindo lamang ng mabilis kaya mayroong pag-uga na ganap. Patuloy akong nakaramdam at umalog na naman ang double deck. Sa pagkakataong yun ay lumakas ito ng kaunti dahil narinig kong tumunog ang double deck. Bahagya akong inalis ang una na katabon sa aking mukha at kabadong sumilip sa itaas ng deck ng dahan-dahan. Muntik na akong mapaihi sa gulat nang makita ko ang 2 paang nakalawit sa gilid ng higaan sa itaas. Paa ito ng kung sino mang taong nakaupo sa itaas ng kamang aking hinihigan. Hindi ko natandaan na may tao pala raw na nakahiga kanina pagpasok namin. Baka nakalimutan lang ni Chito na bumalik na yung bunso niyang kapatid sa bahay nila kung saan man ito galing. Pero bakit ito nakaupo at nakalawit ang mga paa sa taas ng kama? Gising ba ito o naglalaro ng cellphone? Dahil sa kadiliman ng loob ng kwarto, tanging mga paang nakalawit lamang ang aking nakita. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot sa mga oras na yun. Marami akong naalala ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko noon sa probinsya tungkol sa mga multo at maligno. Napamura ako ng mga sandaling iyon. Nagdasal ako na sana hindi elemento ng kadiliman ang aking nakita sa itaas ng kama. Kung ano man ito, sana ay hindi ito kagagawa ng masama. Kinalma ko ang aking isipan at pinaniwala ko ang aking sarili na kapatid ni Chito ang nagmamay-ari ng mga paang nakalawit sa itaas ng kama na aking nakita. Gusto ko sanang gisingin si Chito pero masarap na ang tulog nito at napakalakas pa ng hilik. Muli kong itinaklob ang isang unan sa aking tenga. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at pinilit na matulog muli. Ilang segundo lang nakalipas, naramdaman ko rin namang lumiligot uli ang kung sino man na nasa itaas ng kama. Lalo akong kinabahan sa mga sandaling iyon. Tinanggal ko ulit ang unan sa aking ulo at dahan-dahan ko ulit itong sinilip sa itaas. Napakabilis ng naging pintig ng aking puso at kaba. Natatakot rin ako sa kung ano man ang aking madidiscover sa gagawin kong pagsilip dito. Nanindig lahat ang aking mga balahibo dahil hindi na 2 paang nakita ko, kundi maputing mukha ng babaeng multo na mayroong dumudugong mata. Natatabunan pa ng maitim na buhok nito ang ilang bahagi ng mukha. Nakatukwang ito mula sa itaas ng kama at matalim na nakatitig sa akin. Halos maihi ako sa takot kaya sumigaw ako para magiting ko si Chito. Pupungas-pungas pa ito ng mata ng magising. Nataranta ito kaya nagtanong ng kung ano-ano. Umiiyak na ako sa takot habang sinasabi ko sa kanyang buksan niya ang ilaw sa loob ng kwartong iyon. Mabilis namang tinungo ni Chito ang switch at binuksan. Lumapit ito sa akin at nagtanong kung ano ang nangyari. Tinatanong nito kung nabangungot ba ako o may sakit ako. Tumayo na lamang ako at kinuha ko ang aking bag. Agad kong tinungo ang pintuan at walang lingon-likod na bumaba ng unang palapag ng kanilang bahay at ng abang ng sasakyan sa labas ng gate. Mabilis namang nakasunod si Chito at patuloy pa rin sa pagtatanong nito kung ano ang nangyari sa akin. Tinahilan ko na lang nang masusunduin pala ko sa airport ng umagang iyon. Kailangan ko umuwi sa Rizal. Pumuntong nga lamang si Chito. Akala siguro ito ay napaano na ako. Agad akong humingi ng pasensya sa kanya na tinanggap naman ito. Nang pasakay na ako ng napara kong jeep, sabi ni Chito,
Pwede daw akong bumalik doon kahit kailan kasi nasa probinsya pa ang lahat ng kanyang pamilya, kaya solo niya ang bahay. Tumangulang ako pero sa isip ko, hindi na ako babalik sa bahay na yun kailanman. Habang papalayo ang sinasakyan kong jeep, naisipan kong kumuway kay Chito. Nang dumako ang aking mga paningin sa bintana ng kwarto ni Chito, naroon